So, good day, everyone. So, today we are tracing the footstep of our national hero, Dr. Jose Rizal, um, not as a novelist or a revolutionary, but as a dedicated man of science. After his studies in Madrid, Rizal's journey took a specialized turn in 1885. His missions to become a master of the eyes so he could finally restore his mother's failing sight. So, this is the story of his advanced studies in ophthalmology across the medical capitals of Europe. So, our first stop is Paris. In 1885, Rizal arrived in the vibrant city and immediately sought the mentorship of the famed French ophthalmologist Dr. Louis de Wecker. Imagine Rizal, a young Filipino doctor, walking the halls of de Wecker's clinic every single day. So while in Paris, he stayed at the old studio of his good friend, which is the painter Juan Luna on Bolivar Narango. It's fascinating to think that while Rizal was mastering eye surgeries, he was also in the middle of writing his masterpiece, which is the Noli Me Tangere, which was about half finished at the time. So Rizal was a very diligent student. In a letter to his parents, he shared his excitement saying, I continue going to the clinic every day, and I learn not a little. Each time I see a new operation, a new disease. So, Dr. Wecker even made him buy an ophthalmoscope, is a specialized tool to look deep inside the eye. So by the time he left Paris in early 1886, he had not just soaked up Parisian culture, he had mastered the practical surgical side of treating the eyes. So let's proceed to the journey. But Rizal wasn't satisfied with just knowing how to operate. He wanted more. He set his sights on Germany because he hoped to perfect what was known as the German method of diagnosis. If Paris taught him how to operate, Germany was going to teach him why and how to identify diseases with scientific precision. His journey was also a lesson in observation. When he reached the small border town of Apricourt between France and Germany, Rizal noticed something particular. He wrote to his family that railroad employees there were not just ordinary workers. They were all military men. This observation shows us that even while focused on medicine, Rizal was always keen on the political atmosphere on Europe, noticing the discipline and military readiness of the German Empire. So finally we reach the Heidelberg. Here, Rizal trained under another giant in the field, Dr. Otto Baker. Now, the training here was quite different from Paris. While Paris was all about the operating room, Heidelberg offered a rigorous course of study focused more on research and theory. So, because of the strong surgical foundation he built in Paris, Rizal quickly stood out. He emerged as one of the Dr. Baker's best students. He did not just stay in the classroom. So he also practiced at a local hospital in Germany to hone his diagnostic skills. So this combination of German scientific diagnostic made Rizal a world-class ophthalmologist. So in conclusion, Rizal's advanced studies were more than just an academic requirement. They were testament to his dedication from the clinic of Dr. Wecker to the research rooms of Dr. Becker. So Rizal prepared himself to serve. He proved that the truly help one's people and one's family. So one must strive for nothing than that's excellence. So that's it. Thank you for joining me in this look of the medical journey of the Rizal. So that's only for my part. Alright, so good day everyone. So for the next topic is we're going to tackle about Ferdinand Blumentritt. So again, this is just a recap. So it already tackled with the group 5, so I'm just going to sum up everything. So again, so Ferdinand Blumentritt, he's a mentor and a friend of Jose Rizal, kung saan ay nag-meet or nakilala niya sa Germany and on his way of study to medicine.
So again, si Ferdinand Blumentritt ay isa siyang Austrian scholar. At the same time, siya din ay isang teacher. Okay? So si Ferdinand Blumentritt is meron siyang interest sa kaysaysayan, sa lengguwahe, at sa mga pamumuhay ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. So nung nalaman nga yun ni Rizal ay kaagad naman siyang nakipag-ugnayan kay Blumentritt gamit ang liham. So ayun na nga, nung nagpadala siya ng liham kay Blumentritt, is nakasaad doon is yung kung sino siya, nagpakilala siya, and after nun is buong puso rin naman na nag-reply or nagbigay ng liham pabalik si Blumentritt kay Rizal. And kasabay nun is nagpadala din siya ng 2 libro kay Jose Rizal. Ayon sa aking nakalap ng mga impormasyon, ay yung 2 libro daw na ipinadala ni Blumentritt kay Rizal is walang kaangkop na title or specific books kung ano yon, but there are some articles or sources na nagsasabi na baka daw it's some linguistic book or any other history books ni Blumentritt, ganyan. So again, to continue is that nung habang tumatagal is nagsusulatan or patuloy pa rin sila nagsusulatan ng liham. And ayun na nga, naisipan ni Rizal na magpadala ng kanyang portrait or letrato gamit ang Crayola. So nagpadala siya ng letrato or portrait niya, ginuhit niya ito gamit ang Crayola. So again pala, yung 2 libro pala na ipinadala niya kay Jose Rizal is tanda iyon ng kanilang pagkakaibigan. Okay? So, ayun na. To continue is that ganun din yung ginawa ni Blumentritt. So, nagpadala din siya ng litrato kay Rizal para kung sakali man magkita sila in the future, ganyan, or kung sakali man babalakin nila magkita, ay makilala nila agad-agad yung isa't isa. Okay? So, nagkita naman sila once noong taong something nasa 1880s yun. So, I forgot the date, but yeah. And then, ayun. So, bilang tanda na rin ng kanyang pagkakaibigan at malalim na pagkakaibigan is nagpadala rin si Rizal kay Blumentritt ng mga unang kopya ng No Limit Tangere. Hi everyone, my name is Lovely De Los Reyes and I will be going to talk about Blumentritt, Ferdinand Blumentritt and Jose Rizal. Jose Rizal, hindi lang pagkakaibigan ang tingin niya kay Blumentritt, kundi isang teacher at mentor. Before Rizal left Germany to return home, he received a letter from Blumentritt which praised the young Filipino for his advanced thinking. Soon, Blumentritt became an advocate of Philippines independence and one of the strongest European voices in praise of Filipino culture. Blumentritt as Rizal mentor and advocate of the Philippines, these parts highlights the deeper impact of their friendship. Rizal found in Blumentritt not just a friend but also a mentor who supported his ideas and admired his intellect. They shared thoughts about the future of the Philippines and agreed that the friars played a major role in the country's problems. Before Rizal left Germany, Blumentritt wrote a letter praising Rizal's advanced thinking. Because of Jose Rizal's influence, Blumentritt became a strong supporter of Philippines independence and one of the most important European voices defending Filipino culture. So, good day everyone. Ngayon ay ang tatalakayin ko ay patungkol sa paglakbay-aral ng Jose Rizal patungo sa University ng Heidelberg na matatagpuan sa Germany. Ngayon ay dumating si Jose Rizal noong February 1886 na kung saan nagtagal siya dito or tinapos niya ang kanyang field which is yung ophthalmology sa loob lamang ng 3 months. So, isang short course lang kumbaga kinuha niyo sa Rizal na ophthalmology. Hindi dahil ito yung first time na kung saan makikita or na-encounter niya ang field ng ophthalmology. Ngunit ay gusto niya pang pag-aralan ng gusto at gusto niya maging dalubhasa sa field na to, sa ophthalmology. Dahil pinili niya ang Germany dahil specifically University ng Heidelberg dahil
kilala ang University ng Heidelberg bilang isa sa mga pinakasikat dahil hindi lamang sa mga bagay o mga tao dito, kundi dahil sa kontribusyon at talino at tradisyong intelektual na ipinapamalas ng mga estudyante at as well as yung mga guro dito. Kaya naisipan ni Jose Rizal na mabibigyan niya ng chance ang sarili niya na mapaunlad pa ang kanyang kaalaman patungkol sa ophthalmology. Ngayon ay habang nagmamasid-masid o namamasyal si Jose Rizal sa Heidelberg ay dito niya nakilala si Dr. Karl Wilmer. So, si Dr. Karl Wilmer, kung ating natatandaan, isa siyang pastor na kung saan siya yung nagbukas ng kanyang pinto or binuksan niya ang kanyang pamamahay para kay Jose Rizal upang doon tumuloy or magstay sa kanya at magstay sa kanya. At dahil doon ay mas nagkaroon ng magandang espasyo sa pag-aaral at hindi masyadong liblib or hindi masyadong maingay, kundi isang safe space at peaceful na place na kung saan pwede mag-aral si Jose Rizal. At mas naging beneficial to ang pagtitira ni Jose Rizal sa pamamahay ni Dr. Karl Wilmer dahil nga ay mas nakakamura siya ng lugar ng pamumunuyan. Ngayon, ay dumako tayo sa kanyang pag-aaral sa mismong universidad na yun. Ngayon ay kung ating matatandaan din na diniscuss ng previous reporter na kung saan ay sumailalim siya sa care or advisory class kumbaga or sumailalim siya sa care or pagtuturo ni Dr. Otto Becker. So, si Dr. Otto Becker ay isa sa mga kilalang guro na tanyag at magaling sa field ng ophthalmology. Ngayon ay naging isang paboritong estudyante ni Otto Becker, si Jose Rizal, dahil sa taglay nitong kakayahan at natural na intelektual o natural na talino at sipag. Nakita niya ito lahat sa nakita niya lahat ng katangian nito sa kay Jose Rizal. Kaya mas napahanga si Dr. Otto Becker at naging dahilan din upang si Jose Rizal ay naging dalubhasa sa field ng ophthalmology. Kung saan ang pag-aaral nila ng ophthalmology ay hindi lamang simple, hindi lamang patungkol sa definition, hindi lamang patungkol sa surface level ang pag-aaral nila, kundi ay pinag-aralan nila lahat or they scrutinized every learning na kung saan related ang lahat ng ito sa ophthalmology. From research kung paano at treatments at yung mga symptoms ay napag-aralan nila ng Jose Rizal. At ang rason kung bakit gusto talagang pag-aralan ni Jose Rizal ang ophthalmology, even though na napag-aralan niya na ito at hindi na bago sa kanya ang ophthalmology, gusto niya pa maging dalubhasa upang matulungan or upang gamitin niya lahat ng mga natutunan niya, lahat ng mga napag-aralan niya sa Heidelberg, sa University ng Heidelberg, at gamitin ito upang maging malaking kontribusyon sa pagtulong sa kanyang kapwa Pilipino, especially doon sa kanyang ina na naging isang unang dahilan at rason kung bakit pinasok ni Jose Rizal ang field ng ophthalmology dahil gusto niyang magamot ang kanyang ina si Isidora Alonso na may sakit sa mata. Tulad ng ibang mga tao na kung saan kapag sila ay nawawalay or nalalayo sa kanilang pamilya ay nakakaramdam sila ng matinding kalungkutan at pangungulila. Ito ang mga naramdaman ni Jose Rizal sa tagal niyang namumuhay sa Heidelberg. At dahil dito ay sumusulat siya sa kanyang diary note wherein na-express na dito yung mga nararamdaman niya, kalungkutan at pangungulila sa kanyang pamilya. At dito rin mismo sa Heidelberg nito, kumatha ng tula si Jose Rizal na pinamagatang To the Flowers of Heidelberg or ang A la Flora de Heidelberg sa Spanish. At ang tula na ito ay sumisimbolo sa kanyang matinding admiration at appreciation sa lugar na yun, sa Heidelberg mismo. Dahil may mga araw na nahilig maglakad sa hapon si Jose Rizal. Isa yun sa mga naging aktibidad niyang, kinakahiligan niyang aktibidad na gawin at minsan ay sinasamahan siya ni Dr. Wilmer kung saan ay nagiging chance ito or opportunity upang magpalitan sila ng mga kaalaman na alam nila. Tulad na lang ni Dr. Wilmer.
pinapaalam or pinapangaralan niya or binabahagi ni Dr. Ulmer ang lahat ng alam niya sa mga tradisyong Germany. Sa mga lahat ng mga tradisyong ginagawa nila ay sinasabi ito ni Dr. Ulmer kay Jose Rizal na mismo nakakatulong din para kay Jose Rizal upang makilala ng gusto ang mga tao sa lugar na iyon. At hindi lang yun one way, which is wherein si Jose Rizal ay ibinabahagi niya rin ang kanyang kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay na alam niya at sinasabi niya ito kay Dr. Ulmer. So, sa loob ng 3 months ay hindi naman siya masyadong talaga. So, sa 3 months, after 3 months ay nag-transfer siya sa Leipzig na kung saan ay ito ay tatalakayin ng ating next reporter. Hi, good morning everyone. I am Tansrisha Sabdani from BSED English 2A. And today, we're going to talk about the journey of Jose Rizal in Leipzig University. So, bago pa man po dumating si Jose Rizal dito sa Leipzig, ay nag-aral muna siya ng ophthalmology sa Heidelberg. And Leipzig po and Heidelberg, both of them are part of Germany. So, let's proceed to our main topic, which is Leipzig. Ano nga ba ang ginawa ni Jose Rizal dito? So, dumating po si Jose Rizal dito noong August 14, 1886. So, here he met Friedrich Ratzel that helps him to broaden his perspective and knowledge about history. So, Friedrich Ratzel is born on August 30, 1844. So, Friedrich Ratzel introduced to Jose Rizal that history should be based in opinion, but it should be based on evidence, facts, and research. One of the work of Jose Rizal na kinorek niya po na works po ng isang Spanish, which is si Antonio de Morga, ay yung Sucesos de las Islas Filipinas. Instead of i-accept na lang po ito or simply accepting Spanish narrative, Rizal used Ratzel's approach to prove that Filipino had developed civilization even before the Spanish colonization. So, may pangkabuhayan na po ang Pilipinas bago pa man dumating ang Spanish. So, the Sucesos de las Islas Filipinas is annotated by Jose Rizal to defend the Filipino civilization. So, while Jose Rizal is staying here, he worked as a proofreader. And also, he is experiencing poverty to the point that he only eats 1 bread in a day. Kumakain lang po siya ng 1 beses sa isang araw. Ngunit ang pagtatrabaho niya bilang isang proofreader ay nakakatulong sa kanya upang matustusan ang kanyang pangangailangan sa pang-araw-araw dito po sa kanyang pag-aaral sa Leipzig. So, in Leipzig, Jose Rizal also translated one of the literary works of a German, which is Friedrich Schiller, which is the Wilhelm Tell, and tinanslate niya po ito sa Tagalog. Ano nga ba ang reason bakit niya ito tinanslate? So, isa sa mga reason ay upang ma-preserve ang kanyang culture or which is ang Tagalog language at upang ito ay maintindihan din ng kanyang kapwa Pilipino. So, upang ito ay maging isa ding inspirasyon dahil ang kwento na ito ay isa po sa isang bayani na he resists the oppression and also he fights against the injustice or the tyrant ruler. So, para kay Jose Rizal, makakatulong po ito para sa kanyang kapwa Pilipino upang magkaroon ng lakas ng loob upang lumaban sa kalayaan. Ngunit hindi sa paraan ng paghahasik ng lagim or rebellion. Since Jose Rizal is reformist, he always believed that to get the justice, hindi po lahat ay naidadaan sa paghahasik ng lagim. So, now let's proceed. After Rizal stayed in Leipzig, he went to Dresden first before proceeding or before going to Berlin. So before natin pag-usapan kung ano yung ginawa ni Rizal doon sa Berlin, ay pag-usapan muna natin kung saan siya tumungo pagkatapos niya nag-aral sa Leipzig University. Napakasipag talaga ni Rizal. So after that, besides sa paghihirap niya, ay pinagpatuloy pa rin ni Rizal ang matuto ng matuto o ang pag-aaral. So, Jose Rizal went to Dresden in October 30 to November 1, 1886. So, 3 days lang po siya nagstay dito. At sa kanyang pagsistay dito ay
Nag-observe po siya ng maraming bagay, pumunta po siya sa museum, and na-meet din niya po si Dr. Adolf B. Mayer. At doon po ay nakapag-usap po sila. So, inintroduce naman po, kinento naman ni Adolf B. Mayer ang pananaw po ng mga Germany sa Pilipinas o sa Philippines. So, after studying in Heidelberg and pumunta din po siya sa Dresden, sa museum po ng Dresden, ay nag-proceed na or nag-transfer na naman si Jose Rizal sa Berlin, sa Germany on November 1, 1886 to May 1887. So, in Berlin, Germany, ano-ano nga ba ang ginawa ni Jose Rizal dito? So, Jose Rizal worked with the scientists like Dr. Rudolf Virchow. So, sa pagstay po dito ni Jose Rizal ay pinagpatuloy niya rin po niya ang pagsusulat sa nobela na Noli Me Tangere, o kung sa Tagalog ay Huwag Mo Akong Salingin, at kung sa Ingles naman ay Touch Me Not. So, Jose Rizal continued experiencing poverty, but hindi pa rin po siya sumarender sa pagsusulat at pagtatapos ng manuscript, which is, or yung nobela, which is the Noli Me Tangere, dahil alam niya ito ay makakatulong sa kanyang kapwa Pilipino. So dito po ay matututunan natin na ang Noli Me Tangere ay hindi lamang ginamitan ni Jose Rizal ng talino, kundi ng kanyang pawis, pagtsatsaga at sakripisyo. Dahil, kagaya nga po ng sabi ko, simula pa nung nag-transfer si Jose Rizal sa Leipzig ay nakaka-experience na siya ng paghihirap at minsan na isang beses na lamang siya kumakain sa isang araw. So here in Berlin, nahihirapan po si Jose Rizal na i-publish ang kanyang manuscript, even though ito ay kanyang natapos. So, ang topic na po ito, paano nga ba niya ito na-publish at sino nga bang tumulong sa kanya sa Berlin? May isang kaibigan na dumating at ito po ay didiscuss ni Queener o yung next reporter po. So, bago pa man yan, Jose Rizal even confided to his friend, which is Fernando Canon. He even said that, I did not believe that Noli Me Tangere would ever be published. I was in Berlin, heartbroken, weakened, and discouraged from hunger and deprivation. I was on the point of throwing my work into the fire as if it is only a curse and fit only to die. So, malalaman po natin na even po ang ating pambansang bayani ay nakakaranas din po ng kahirapan and discouragement. Dahil naman sa strong po yung faith niya, ay pinagpatuloy pa rin po niya at binigyan niya pa rin ng pag-asa ang kanyang sarili dahil inisip niya po hindi lamang ang kanyang sarili kundi pati na rin ang kanyang mamamayang Pilipino. Yun lamang po para sa aking part, at ang next part naman po ay i-discuss po ng ating next reporter at pag-uusapan po ni Queener or i-discuss po sa inyo ni Queener kung sino nga ba ang tumulong kay Jose Rizal upang ma-publish ang kanyang manuscript, which is yung Noli Me Tangere. Maraming salamat po. Good day everyone, I am Queener Asha M. Kunsahani, and ngayon ating tatalakayin ang isang taong hindi gaanong nababanggit sa ating kasaysayan, ngunit malaki ang naging kontribusyon niya sa pagpapalimbag ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal. So ngayon ating kikilalanin si Maximo Viola, ang The Savior of Noli. So si Maximo Viola E. Sison ay ipinanganak noong October 17, 1857 sa Santa Rita, San Miguel, Bulacan, nina Pedro Viola at Isabel Sison. So si Maximo is nanggaling sa mayaman na angkan o pamilya. And also, si Maximo is namatay siya noong September 3, 1933 sa edad na 75 years old sa sakit na cancer. So, alam niyo ba na si Maximo is nakapag-aral siya noong 1882 sa UST or Universidad ng Santo Tomas during his pre-med. After that is lumipad siya papuntang Espanya para naman mag-aral ng medisina sa paaralang Universidad ng Barcelona. And after that, nung umuwi na siya sa Pilipinas is nakilala niya si Juana Roura at nagpakasal sila noong 1890. So, meron silang 5 anak na lalaki, ngunit ang dalawang bata o lalaki is namatay during infancy. So, 3 lamang ang natira sa kanyang anak at lalaki ito lahat. So, katulad ni Dr. Jose Rizal, si Maximo is isa ding reformist, ilustrado na nakapag-aral sa ibang bansa at
katulad ni Rizal is naghahangad din siya at nangangarap sa pagbabago sa Pilipinas na gusto niyang makawala ang mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. So, isa din po siyang propagandist movement member and isa din po siyang doktor. At marunong din po siya sa larangan ng sining, marunong siya gumawa ng mga furniture gamit ang kamagong. At alam niyo ba na si Maximo Viola ay isa sa pinakamatalik at malapit na kaibigan ni Rizal. During sa Espanya, so doon nagsimula yung pagkakaibigan nila sa Espanya ni Rizal. At yun nga, binansagan siya na Savior of Noli o tagapagligtas ng Noli Me Tangere. So, bakit nga ba siya binansagan na Savior of Noli o tagapagligtas ng Noli Me Tangere? So, noong 1887, nung nasa Berlin si Rizal is may sakit siya at walang pondo o walang pera, enough money para mailimbag ang nobelang Noli Me Tangere, and also wala din siyang pera panggastos sa pang-araw-araw. So, sa kawalan ng pag-asa is muntikan na niyang sunugin ang unang manuscript ng kanyang nobela. So, dun sa mga panahon na yon is doon na pumasok sa story si Maximo Viola. Si Maximo Viola po ay siya lang din naman ang nagpondo o nagpahiram ng 300 pesos noong mga panahon na yon kay Rizal para mailimbag ang first 2,000 copies ng nobelang Noli Me Tangere. And also, alam niyo ba na si Maximo is binansagan din na banker ni Rizal? Bakit? Is siya yung naggastos din nung nasa Espanya sila, siya yung naggastos sa mga pagkain, matitirahan ni Rizal, and also mga other expenses pa. So, yun, sa tulong ni Maximo is tagumpay na ilimbag ang nobelang Noli Me Tangere noong March 1887 sa Berlin, Germany. So, sa kanyang tulong or sa kanyang kagandahang asal kay Rizal is siya din yung unang nakabasa ng nobelang Noli Me Tangere. And also, alam niyo ba na active partner din siya ni Rizal during nung naghahanap sila ng murang pagpapaimprentahan ng nobela ni Rizal. So, siya yung kasama ni Rizal nung mga naglalakbay sila sa Espanya, sa Europa. So, alam niyo din ba na pagkatapos nun, yung dahil sa gratitude or pasasalamat ni Rizal is, alam niyo ba na binigay o niregalo sa kanya ni Rizal ang pen na ginamit sa pagsulat sa nobela. So, yun yung parang pasasalamat din ni Rizal sa mga naitulong ni Maximo sa kanya during sa Espanya. So, for the last part, let's discuss the other contribution of Dr. Maximo Viola. So, alam niyo ba na hindi lamang sa Noli nagtatapos yung observation niya, ngunit madami pa ito. Isa na dito, yung naging medical service siya o siya yung mga gumagamot sa mga revolutionaryong Pilipino sa panahon ng himagsikan. And also, he authored the Mis Viajes con el Dr. Rizal, kung saan detalyado niyang naitala lahat ng mga paglalakbay nila ni Rizal sa panahon nung nasa Europa pa sila. And also, siya din ang namuno sa Liga de Propietarios kung saan sila yung mga tumutulong or pinagtatanggol nila ang mga lupain ng mga magsasaka laban sa mga dayuhang korporasyon. At kilala din si Maximo bilang nagbibigay ng mga libreng serbisyo at tulong pinansyal sa mga mahirap dati. At alam niyo ba na si Maximo is magaling din sa mga sining, magaling siyang maglilok gamit ang kamagong. In fact, nanalo pa yan siya sa exhibition during nasa Manila siya. So, masasabi natin na si Maximo is tunay na bayani na naglingkod sa kanyang kapwa, sa sining at sa bayan.